talaga kung saan na napunta yung mga issue ng Katniel, particular talagang feeling namin, ang nagsasuffer dito at talagang sobrang binibira ng todo at parang naglalabas ng maraming mga istorya, haka-haka, opinion, kwento. Si Daniel Padilla ang talagang nasa losing end na. Kung losing end ba na matatawag, yung talagang medyo dihado siya. Kasi nga, di ba, nagsimula na naman nung sa mga previous podcast natin, pinag-usapan natin yung parang tila bagsak ng popularidad ni Daniel, naapektuhan ng kanyang mga endorsements, tapos nawala pa siya dun sa pagpasok ng bagong taon, hindi man lang na-recognize ang kanyang mga pinagagagawa nung nakaraang 2023 para mapasama man lang siya sa top 10 ng mga kapamilya achievers or kapamilya artists na talaga namang bumongga in terms of projects, mga engagements sa social media, television and film nila, assignments, etc. Kasama na yung mga endorsements doon. Pero nang dahil nga sa breakup, ito tayo. And lately lang, yung cryptic post, kung cryptic mang matatawag yung post ng kapatid nung ate ni Catherine na nasa ibang bansa, tapos biglang may post siya na pinag-usapan talaga, nag-viral yung we know what you did last summer, na parang pinakikita doon na summer pa nag-umpisa. Sinasabi nga doon sa post na 2014 pa nagsimulang mag-cheat di umano itong si Daniel kay Catherine, at nagkasunod-sunod yun. Basta may ilang taon din na pumapalya. So kunwari 2014, 2015, 2016 wala, 2017 meron, mga ganyan. Hanggang ito nang latest na 2023 di umano nang pumunta ito sa Vietnam itong si Daniel kasama ang kanyang mga barkada, at pumunta sila sa isang bar na kung saan syempre napakilala siyang isa sa pinaka mahusay at pinakasikat na aktor dito sa Pilipinas. So syempre normal lang na may mga nagpakilala sa kanya, may mga nagpa-picture, at isa nga doon yung kapatid ng may-ari mismo ng bar na drag sa usapan, at sinabi nga nitong babaeng Vietnamese na ito na kinuyog siya ng mga fans ni Daniel, ni Catherine, kasi pinagbibintangan siya ng kung ano-ano, tinawag siya ng kung ano-ano. Kaya nung pumutok yung issue, lumabas na rin siya, lumantad siya, at nagpaliwanag siya na nakilala lang niya dahil pag-aari ng kapatid niya yung bar, kasama niya yung sister niya, pumunta sila doon sa bar kasi na-curious sila, at kilala na nga nila yung pangalang Daniel Padilla, nagpa-picture sila, that's all. Kwentuhan, hi, hello, tapos. Pero syempre, may mga nagkukwento pa rin na talagang parang palusot na lang daw ito, at parte rin siguro ito ng kung ano mang pagpapaganda pa ng imahe ni Daniel, kontra naman sa tinatawag nilang demolition job, kasi nga nagkasunod-sunod, lalo pa nung pumutok yung isyong in-unfollow ni Catherine kahit nagsimula kay Jillian Vicencio, Julia Barreto, Liza Soberano, at meron pa ba? Basta in-unfollow niya ito mga ito. Kaya yung mga netizen nag 1+1+1 tuloy na parang, ano kayang implikasyon yun? Ano kayang ibig sabihin ng pag-unfollow niya? Kasi di ba si Jillian, siya nga yung isa sa mga na-chismis na naging third party di umano ng hiwalayang Katniel. Pero syempre dininay, wala namang napatunayan, etc. And nakunak ng tao pa rin doon sa, alam mo yung cheating issue kay Daniel, and nagtataka yung iba kasi bakit may Julia Barreto at bakit may Liza Soberano. Yung ibang netizen sinasabi nila hindi na nakakapagtaka na nandiyan sa in-unfollow ni Catherine itong si Julia. Pero si Liza nakakagulat, sabing may mga ganung kwento. And then hanggang dumating na nga dun sa post na we know what you did last summer, na parang summer pala ito ginagawa ni Daniel, kung paniniwalaan natin yung cryptic post nga na yon ng kanyang kapatid, na kapatid ni ate ni Catherine, ay yun ang ibig patungkol. But anyway, dun nga naman lahat kinukunek kasi nga yun ang mainit na issue. And then sinundan nga ito nung pagbebenta ng kanilang Corvette, yung sinasabing investment nila na Chevrolet na kotse, na supposedly pag lumalabas pala itong si Katniel or ang Katniel, ayun ang ginagamit nila pag nagdi-date sila, etc. And since nagkakasingilan na di umano ng mga utang, kailangan ng ibenta, at nabenta ito. Naging controversial pa to kasi una nila itong dinala kay Boss Toyo, di ba?
kaya lang hindi nagkasarahan ng presyo kasi parang hanggang 5.8 lang yata yung tawad ni Boss Toyo, pero ang asking nila is 6, until nabalitaan natin, lumabas sa mga social media post na umabot yata ng 6.5 million yung pagkakabenta sa isang pamilya sa Angeles City, na syempre sinasabi nga ng lahat, especially yung mga collectors at talagang mga bilyonaryo o mayayaman, na sinasabi nilang ano ba naman yung 6.5 million, dahil parang pride ba na ito ginamit namin ngayon ang sasakyan ni Daniel Padilla at saka ni Catherine Bernardo. May mga ganung kwento, hanggang nadagdagan na naman yung kwento na kesyo yung isa sa mga unang-unang investment ni Daniel, which is yung bahay nila, ay binibenta na ngayon ng 50 million. Tapos may kwento pang ang kanyang nanay ni si Carla Estrada ay bumili ng bagong mansyon at pinapakita sa mga kaibigan nila to prove at parang papawalang saysay ang mga kwento na naghihirap na sila, may mga binabayarang utang sila sa pamilya ni Catherine, etc. Kung saan-saan na po tayo dinala ng istorya. But until now, yun nga, ang hinire-request po rin ng mga netizen, especially kahit ng mga fans ni Daniel Padilla. Yes, kahit yung mga fans niya na bilang lalaki, dapat lang naman daw talaga magsalita na rin siguro siya sa dami ng mga pangalan ng lumutang pa nga ang pangalan ni Kay Abad, na syempre kami mismo personally, dahil personal namin kilala si Kay, nakasama namin ng napakatagal, tabing ilog days pa lang, hanggang nagdalaga, hanggang naging kachika-chika namin at kaibigan sa Faces and Curves, hanggang maging asawa siya ni Paul J. Castillo na close din po sa amin. Kilala namin ang pagkatao ni Kay. Ano ba yan? Di ba nakakatawa na lang din. So sinasabi nito mga netizen, especially yung mga nagsasabi, sana naman daw si Daniel, wag nang, kung pinapayuhan siya ng kanyang mga Padilla clan or mga Padilla relatives, kagaya ni na Robin, ang tatay niya na nasanay na rin yata sa showbiz, ang mga Padilla na lagi na lang, alam mo yung pagdating sa issue ng mga pambababae, panloloko, etc., pagkakaroon ng maraming pamilya or girlfriends, umiiwas. At yun daw yung ginagawa, di umano ngayon ni Daniel. Nasabi nga ng mga netizen, since na dami nang nai-involve, ang dami nang nasasangkot, magsalita ka naman kahit papano, kasi kaya kita mo parang wala daw nakukuhang ganun kalaking simpatiya kung ikukumpara mo sa simpatiya na ibinibigay ng taong bayan, especially sa mga nakasaksi ng tambalang Kathniel, ang ibinibigay ngayon kay Catherine. So, yun yung mga issue. And then, ang pinaka-latest natin na nasagap, eto na nga, si Dominic Roque, na dating isa sa mga closest friends ni Daniel or ng Kathniel noong mga panahon na gumagawa pa sila ng teleserye, nagsalita, sumagot sa tanong na kung sino yung mga kaibigan niyang iimbitahan sa kanilang pagpapakasal ni Bea Alonzo, sana within this year yata, 2024. Tapos sinabi ni Dominic Roque na si Catherine Bernardo definitely iimbitahan nila, pero si Daniel hindi. So naging kontrobersiya din yun, dahil syempre sa mga nagsusubaybay nga or sumusubaybay sa kanilang istorya before, alam natin na nagkaroon talaga ng hidwaan, rift or conflict itong si Dominic Roque at saka si Daniel Padilla, na siguro may kinalaman sa mga personal na issue. At pag sinabi natin personal na issue, kasama na dito siguro yung pakikipagrelasyon ni Daniel kay Catherine, etc., etc. Kaya nga yung mga netizen ngayon, nag-1+1+1 na naman dahil sa tinuran na ito ni Dominic, na pagpapatunay lamang di umano na talagang maraming alam or nalalaman or posibleng marami daw nasaksihan itong si Dominic ng mga panahon. Kaya mas pinapaboran niya at obvious na kumakampi siya ngayon kay Catherine, dahil si Catherine yung sinasabi niyang maiimbitahan sa pagpapakasal nila ni Bea, samantalang si Daniel ay hindi. Kasi sabi namin din mismo ni Dominic, hindi pa sila nagkakaayos, hindi sila nagkakausap pa, at parang hindi pa napaplansya kung ano man yung naging gusot nila in the past. Yun nga lang, about the gusot, wala tayong sinasabing kung ano dyan, pero ipinagpapalagay nga po ng marami na baka nga daw sa dami na po ng, siyempre mga close friends sila before, sa dami siguro na nagsaksihan or narinig or nalaman or mismong personal na nakita nito ni Dominic, kaya siguro nagkaroon ng gusot. And dahil nga sa obvious na pagbibigay pabor niya kay Catherine,
parang sinasabi na rin yan na kung ano ang nangyari sa Katniel, sinasabi na rin po ng marami na kung anong nangyayari ngayon sa Katniel ay pagpapakita na ang suportang pinapakita ngayon o yung pagkampi ngayon ni Dominic Roque kay Catherine ay dahil naniniwala siya kay Catherine. Yun ang latest nating nakita doon. So mga ka-Team Unbearable, mga subscribers po natin, nagpapasalamat po kami sa inyo, sa inyong patuloy na pagtangkilik, kahit po yung mga iba ay talagang nambabash, etc. Yung lalo na yung mga taga-suporta dyan na pag hindi nila gusto yung naririnig nila tungkol sa kanilang mga iniidolo, nako kung ano mga binabanggit o binabato sa akin. Pero okay lang po yun, basta wag lang naman masyadong below the belt o personal kasi pag personalan na, ibang labanan na po yan, ibang usapan na yan. Pero doon naman po sa mga naniniwala po sa atin at nagbibigay po rin po ng patuloy nilang pagtitiwala, maraming salamat po. Kaya pasasalamatan ko na ang aking mga sponsors, si Tita Telma Zuniga Rodriguez, ang CMAS Philippines, si Dr. Jessica D, ang Ideal Vision, ang mga kapamilya ko sa Faces and Curves, Dr. Jerry Casata, Dr. Sheila Ricasata, o Diva Vonga, o ba si Tito Manny Garcia na lagi daw nanonood sa akin, pati na rin si kapatid na Christina, o Bebs, Trinidad, yon ang ex-girlfriend ng aking kaibigan si Manolo Trinidad. O talaga may ganun ako, no? Plus pa po yun, sina Mayor, si Vice Mayor actually, pero nasanay na kasi akong mayora ng Pulanggi Albay na si Sherry Sampal, si Mayor Gemma Onghoko, si Tugang Mayor dyan sa Jose Panganiban, Camarines Norte na si Ariel Non, si Gemma Onghoko, naging mayor po siya ng Ginubatan Albay, pero alam ko vice mayor din yata siya or ano. But anyway, lahat po sila natutuwa dahil kahit kahit nawala na po ako sa DZMM Teleradyo, sinusubaybayan po rin pa rin po nila ako at pinanonood dito sa akin sa Unbettable Channel. Lalo na po sina Roger Esmer, Jeric De Lucientos, yan sa Connecticut sa USA, si Joy Yang sa New Jersey, o di ba? At saka si Ate Jackie La Chica dyan sa Sydney, Australia. At si Lolita Di Dios Katsuki sa Japan. At saka si Cynthia Lyles sa Japan din. O, di ba? Tamaray namin. So, yung po mga kapamilya, Diyos maray na banggi po sa Induga Boss, sa aking mga kapwa Oragon, kapwa Bicolano, sa lahat mga subscribers po natin, ang mga fans ng Paul at Janine, Maclis, Alden Richards, si Maymay Enterata, of course, Catherine Bernardo, Daniel Padilla, o di ba? Lizken, Jaden, James Reed, o di ba? Nadine Lustre, yun ang mga regular na talagang madalas nagbibigay ng komento sa mga kapwa ko, Vilmate at Vilmanians, mga fans ni Ate Sharon, Ate Sharon, si Shawi, Marian Dingdong, at marami pa pong iba na nagiging bahagi po ng aming Unbearable Channel. Ako ang inyong lingkod, Ambet Nabus, nagpapasalamat po sa inyong lahat.